Ngayong Miyerkules Santo, pag-usapan natin ang iba't ibang tradisyon at panata tuwing Semana Santa at mga paalala ng simbahan kaugnay nito. Kasama natin si Father Francis Lucas, CBCP Director for Broadcast Catholic Media Network Incorporated. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hari, Father. Magandang umaga sa inyong dalawa at ay lahat ng tigapanood, Rocky and Catherine. Opo, Father, ano po yung nakikita niyo mga pagbabago sa paggunita ng Semana Santa ng ating mga kababayan through the years? Ang pagbabago, ang hindi nababago ay yung sa prosesyon ng Biyernes Santo. At yun ding mga nagbibisita sa iglesia, ang dami pa rin. Ganun din yung mga ating mga ginagawang sa mga pagminisa, lalo sa Easter. No? Pero ang mga pagbabago ay halimbawa dun sa pasyon, kung ano-ano na ang tonong lumalabas at pinipilit nilang i-modernize. Ganun din, mas marami na ang pupunta sa mga resort, nagbabakasyon, kesa nung araw na tahimik at tumatakanta, tumaas-magtaas ng boses. Ngayon din, ang sa prosesyon ng Biyernes Santo. Ngayon bagamat mahaba yung prosesyon, marami nagmamarites habang nagmamarites sa prosesyon. Ilan lang yan sa mga pagbabago nakikita ko, at saka sa digital world din. May mga bisita iglesia na pwede mo nang gawin sa digital platform. At yung makinig sa misa, makinig sa mga seremonyas na ginagawa pag Holy Week. Father, ano pong ginagawa ng Simbahang Katoliko para yung mga pagbabagong ito, yung mga modernities ika nga, ay ma-align pa rin sa turo ng simbahan? Ang sinasabi lang ay halimbawa ngayon. No? Ngayon ay Year of Prayer na diniklara ni Pope Francis 2024 in preparation for 2025. Kaya nga, ang sinasabi ng simbahan, bigyan natin ng madiin na pagdamdam ang kahulugan ng panalangin. Anong pinag-uugatan nun? Na itong Holy Week na ito ay pagpapatunay na naman, ginugundita natin, ang malaking paggawahan ng Diyos sa atin at gayon din ang kanyang pagpapatawad. Kaya nga nagdusa ang Panginoon. So, pagigihin natin ang pakipag-unay sa Panginoon sa pananahimik, pagtitika. Kung pwede nga, pag nagbibisita iglesia kayo, samahan niyo ng kumpisal. Tawagan niyo yung pare at usually may mga pare naman. Kasi kung nagbabalik loob ka at nagtitika kang babuhay mo buhay mo, hindi ka naman tumatanggap ng sakramento, ay sayang naman yung oportunidad. No? Father, so, ganun din yung body. Go ahead. Father, pakilinaw nga po, ano ba yung kaibahan ng pamamanata at yung pagpapinitensya at gaano kahalaga na ma-distinguish yung dalawa? Mahalaga yan. Yung panata mo ay kaya ka Father? Dahil sa isang panata. Okay. Yun ang mahirap nating tanggalan ng pahalaga. Ganun sa Diyos. In return for, sa isang ay ikaw ay magpenitensya. Yun ay maganda pa, pwedeng mawala ng kasaysayon. Kasi nga pinangako mo sa Diyos, ano magagawa mo? It's a promise. So hindi pwedeng sabihin natin na huwag mo nang gawin. Although ang sinasabi ng simbahan, marami ka ng pagdurusa sa buhay. Hindi mo na kailangang dagdagan pa. Pero kung panata mo yun, at least namamanata ka, you fulfill your promise. Ang hindi lang maganda kung gagawin mo ito para sumikat ka, para magkakwarta ka, ay ibang usapan yun. Kaya kung titingnan nyo, yung nakapinitensya, nakataklob ang mukha Tao yan, di ba? Nakataklob ang mukha niyan, ayaw siya nung pakilala kasi hindi naman ito pakitang tao lang, kundi isang panata. Maraming salamat po, Father Francis Lucas. A blessed Holy Week po. God bless you all. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.